Kaya ako bumilib dito sa video na ito at nabahala ako sapagkat very precise, straight to the point na dapat naiintindihan nating mga Pilipino. Narito po ang video. Rapid fire! Kailo na. Bongo, musta ba? Musta si Michael Yang? Digong nyo, kumusta si advisor natin, Michael Yang? Abangan ninyo yung video, baka hindi nyo pa napanood kasi kukunti pa ang views. Ito'y may nagpadalas, may nag-share sa atin. Naalala nyo pa ba? Si ang ano 2 ito, billion si peso BPI bank account dating senador Antonio Trillanes IV. Ewan ko kung ito'y bagong video lang o pinakabago sa kanyang mga video. Hindi ko naman pinanonood talaga yan. Meron lang nag-share sa atin. At ako'y nakwan ako yung bang nabahala ako sa mga sinasabi ni Trillanes. Si Trillanes, dati nung bago pa lamang nakaupo si Presidente Duterte, hindi natin gusto yung kanyang mga sinasabi. Ito, pinagtatapat ko sa inyo. Sapagkat, kauupo pa lang ni Presidente Digong nyo Kahit sinong presidente, dapat pagbigyan mo muna na makagawa siya ng kanyang programa. Antayin mo ang ilang panahon, halimbawa 2 years. Hindi niya ginawa yun Ibinuhos niya kaagad yung mga issues labang kay Digong nyo. Kaya wala siya masyadong simpatya na nakuha. Hindi sinasabi rito kung totoo yung sinasabi mo o hindi totoo. Ang importante, yung may makikinig sa'yo Pero sa pagtakbo ng panahon, dahil nga na tayo'y dinanas na natin, ngayon, ako, personally, wala akong dyan kay Senador Trillanes, nayabangan nga ako dyan Ngayon, eto disturbing. Kasi maganda ang presentation nitong video niya na ito. Bakit ko nasabi? Maliwanag precise. Sipin mo, nailagay niya ang paliwanag sa ganong bagay, recorded yan. Pwede mong isulat yan bago mo sabihin. Pero maganda ang pagkapaliwanag. Straight to the point na dapat naiintindihan nating mga Pilipino. Narito po ang video. Naalala nyo pa ba ang 2 billion peso BPI bank account ni Duterte? I can explain very well, legit explanation, but hindi naman ganun kalaki. Kasi walang account na 200, a little lesser than 200 million. Nung kampanya noong 2016, nagkaroon po ako ng mga dokumento nang galing po sa isang government institution na nag-iimbestiga ng mga accounts na kaduda-duda. Dito sa dokumentong ito, nakita namin na simula 2006 hanggang 2015, ang total deposits na pumasok dun sa accounts na nakapangalan mismo kay Duterte ay lumalagpas ng 2 billion pesos. At hindi lang yan. May mga iba't ibang mga transaksyon doon na talagang kamangha-mangha. Galing sa isang kandidato di umano na ay nagpepresenta sa publiko noong panahon na yun na mahirap daw. At anak daw siya ng isang maestro. Kaya siya ay kaisa ng mga maasang Pilipino. Anak lang din ako ng mahirap. Migrants lang ho kami sa Mindanao, sa Davao. Sa impormasyon na ating nakuha, merong 24 bank accounts na nakapangalan kay Duterte.
The earliest flag transaction is dated September 18, 2006. The highest flag transaction amounts to more than 55 million pesos. Deposits amounting to at least 50 million pesos were made 13 times every 6 months. Deposits between 40 million to 50 million pesos were made 21 times every 6 months. On April 2014, 4 of his accounts purchased life with investment insurance worth 20 million each for a total of 80 million pesos. The highest total amount of transactions in a single day was recorded on March 9, 2011. It amounted to around 200 million pesos. Meron din nakita ng mga individual accounts ng mga pamilya niya na may mga daang milyon din ang laman. Kung mapapansin nyo, walang malinaw na sagot si Duterte pagdating sa issue ng kanyang bank accounts na magpapakita na meron siyang mahigit na 2 bilyong piso bago pa siya naging presidente ng Pilipinas. Hindi niya ako sinipot sa BPI Julia Vargas branch nung kampanya at instead, ang pinadala lamang niya ay ang kanyang spokesman na si Salvador Panelo. Natataranta siya sa tuwing nababanggit ang ill-gotten wealth niya. Meron ako sa BPI. Oh, hindi ganun kalaki. 1,000 lang. Magkano po? 1,000 lang. 1,000 lang. Hindi 211 million. Yung isa 17, masasabi ko isang account. Yung isa below 50. Nag-confirm mismo ang Office of the Ombudsman na meron na silang official copies ng bank accounts ni Duterte na the same nitong mga bank accounts na nilabas ko sa media. Ano ang ginawa ni Duterte? Pinatanggal niya ang opisyal na ito na ginagawa lang naman ang kanyang mandato. Akala ko ba gusto niya ng malinis na gobyerno? Ayaw ba niya magpaimbestiga? Ayaw pa niya ipakita ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth niya? Ano ba ang kinakatakutan niya? Base din doon sa aming pagsisiyasat, maraming pwedeng pagkuhanan si Duterte netong pera na ito. Ang isa sa nakita namin na dokumentado ay yung tinatawag na Peace and Order Funds ng Davao City. Meron silang 700 million plus na allocation sa Davao City na para daw sa Peace and Order Funds. Base din dun sa ating pag-a-analyze ng mga dokumentong yon, karamihan ng mga pumasok dun sa account ni Duterte ay galing kay Mr. Sammy Uy. Paano namin nalaman ito? Dahil doon din sa dokumentong yon, ay meron din siyang binibigay na mahigit 10 milyon para kina Hanilet Abansenya, yung common law wife ni Duterte, at dun sa 3 anak niya na sila Paulo Duterte, Sara Duterte, at Baste Duterte. So 40 million pesos ito na ini-encash na cheque kada 6 na buwan. At doon sa dokumento, for 2 years ginawa ito. Kaya itong na-trace namin na yung mga perang pumapasok kay Duterte ay galing din mismo kay Sammy Uy. Kasi parehas na araw ng pag-deposit doon sa 4 na kapamilya niya. Kaya ngayon, tatanungin natin, sino ba ito si Mr. Sammy Uy? Base sa mga dokumento rin na ni-report ni Mr. Duterte noong 2016 sa COMELEC, si Sammy Uy ay nag-contribute sa kanya ng 30 million according to the sa COMELEC documents. At siya rin ang registered partner ni Mr. Duterte dun sa kanilang Honda dealership. Aside dun sa kanyang Honda dealership, meron din daw itong iba't ibang mga negosyo like import and export. Pero ang tanong, anong klaseng negosyo ang pwedeng magbigay ng 80 to 90 million pesos every 6 months para lang dun sa mga kapartner niya? Dahil sa impeachment case ni Sara Duterte, ang mga bank accounts na ito ay lalabas at makikita ninyo na si Sammy Uy ay nagbibigay ng pera kay Sara Duterte at buong pamilyang Duterte. So, napakinggan po ninyo, no? Si Senador Trillanes tungkol sa mga kalokohan na nangyayari ngayon. Sana maliwanagan tayo kasi ano yan tumutugma sa mga pangyayari, di ba ho? Tumutugma sa mga pangyayari. Magandang yumaga!
Jaime Morente. Nagmamahal sa'yo.